Anyway, dakuin muna natin itong mga sabungero, mga kababayan. Dakuin natin itong mga sabungero, mga bossing. Oh, tanggalin ko to. Alisin ko lang ho. Alisin ko na si Marcoleta. Ano ba to? Sinulat ko lahat kasi yung topic natin. Ang dami. Oh. Pang-anim na topic. Oh. Human bones. Sabi dito. Isang sako naman ang na-recover sa tabi. Ayan. Oh. Ang ilan sa mga na-recover na buto mula sa Taal Lake. Sunod nang aalamin kung ilan sa mga ito ang labi ng mga missing sabungero. Ayan. Sabi po doon sa balita, mga tao. May mga tao. Magkahalo. Buto ng tao at buto ng hayop, mga kababayan. Aalamin na kung ilan doon o kung meron man doon missing sabungero. Mga bossing, ito ho kapag may isa man, isa lang, no, na tumugma sa DNA nung missing sabungero doon sa yon, mas lalo pong titindi ang paniwala ng mga kapwa natin Pilipino, lalo na po ng DOJ kay alias Totoy. Bigay na ng DNA sample sa ilang kaanak ng mga nawawala para maihambing sa DNA mula sa mga na-recover na buto. Nakatutok si Ian Cruz. Sabi ni Sir, sandali lang, putulin ko to bias sa akin to si Sir Jorge Edralin. Ang sisipag ng admin mo, biro mo, siyam na topic. Aba, ako sir, hindi masipag. Biruin mo, ako nag-ano nito. Ako nagdi-discuss ng siyam na topic. Oh, hindi. Magaling ho talaga yung mga admin natin. Ilan ba sila? 1, 2, 3, 4. O, pang-5 ako. Ay, nako. Pero ako pinakamasipag dito. Ano po, bukod kay Jordan G. Hindi, masisipag ho yan, sir. Salamat po, no? O yan. Huwag nyo nang paulit-ulitin na masipag sila. Baka humingi ng mga ration, baka humingi ng ano. Oy, Boss Mark, dagdag sweldo. Mula noong Huwebes, 5 sako ng mga buto ang natagpuan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa kanilang paghahanap sa mga labi ng nawawalang sabungero matapos suriin ng PNP sa Camp Crame. Lumabas na meron itong kahalong buto ng tao. Yan na. Sabi ni Ginger Cat, sabi ng mga bobong DDS, tanim buto daw. Hindi kasi gusto nilang i-discredit si General Torre. Gusto nila bumagsak si General Torre. Ayaw nila yung mga ganyang totoong pagsisiyasat. No? Gusto nilang mapabagsak din si Boying Remulla. Ayaw nila yung mga totoong pagsisiyasat na ganyan. Ayaw nila na mababangga yung mga malalaking tao. Nakuha ay isa tao talaga or may mga na-recover na mga animal remains, may human. 4 na sako ang nakuha ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake kung saan sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan itinapon ang mga nawawalang sabungero. Biruin mo yan, di ba? At ako ho, kay Patidongan, mga bossing, natatapangan din ho ako bakit to? Syempre unang-una, Atong Ang yung kanyang kinakalaban. Pangalawa ho, matapang niyang binigyan ng lugar at mismong specific kung saan doon sa Taal Lake, no? Hahagilapin yung mga missing na mga buto. Syempre ho, kapag kayan, nagkamali siya, mga bossing ng lugar, pag walang nakita na mga buto ng mga tao, buto ng mga sabungero o kung labi ng mga sabungero, diyan sa lugar na yan, ibig sabihin, mga bossing, malamang sa alamang na hindi totoo yung kanyang sinasabi. Pero, biruin mo, doon mismo sa Taal Lake, itinapon yung mga labi. Nilagyan ng mga pabigat para hindi lumutang. Isang sako naman ang na-recover sa tabi ng lawa, lugar na sabi ni Patidongan, dinadala ang mga biktima bago itapon sa tubig. Halo-halo, no? Kasi alam niyo naman na may farm yan dyan. Sabi ni Ginger Cat, mayroong nagtugma na o nagtugma sa DNA boss, isa sa kaanak. Ay, totoo? Breaking news ba yan? Ngayon lang yan o talagang meron na? Kasi sabi ko nga ho, mga kababayan, kung meron mang isang tumugma, no, kahit kakapirasong buto, tumugma
na yun ay sa missing sa bungero, mas lalakas po ang paniniwala kay Don Don, mga bossing ko, o kay alias Totoy. Nagmariwa na sila sa illegal, mana sila sa ibang bansa. Sa lugar na yan eh. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. At mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang mag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. 34 na sabungerong nawala sa iba't ibang lugar sa Luzon mula April 2021 hanggang January 2022. Pero ang sinasabi ni Patidongan, maaari raw umabot ang bilang sa mahigit 100. Nagsasagawa na ang PNP ng cross-matching ng DNA samples ng mga kaanak ng missing sabungeros. I was informed na 12 po doon sa mga kaanak po na mga missing sabungero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin. Ayan. Pero hanggang ngayon ho, mga kababayan, parang wala pa din ako naririnig na sagot doon sa kampo ni Atong Ang. Meron na po ba? Ilang araw na? Hindi, kahit po nasa Amerika tayo, mga bossing, no? Nakasubaybay pa din po ako doon sa sa mga vlog, sa mga balita, sa mga tatalakayan. Nakasubaybay pa din po ako. Wala po akong nakikita o naririnig na sagot po nung kampo ni Atong Ang. Hanggang ngayon po. Wala pa sagot. O yan, di ba? Sabi ni Jorge Edralin, wala pang sagot. Ang tanong, nasa Pilipinas pa kaya si Atong Ang at si Gretchen Barreto? Ang Cross-matching ng mga buto, ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is madali lang, mabilis lang naman yan. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga complications na mag-arise kasi this is a technical process, very technical examination. Ang nakakalungkot ho dito, mga bossing, nakita nyo po yung hirap ng ginagawa, yung pagsisid, yung pag-ilalim, no, nung mga divers ho. Tapos i-discredit lang po ng mga DDS, sasabihin tanim buto, tanim sako. Sabi mo, ewan ko, lahat na po yata ng proyekto ng gobyerno, dinidiscredit nila para lang po ipakita na mas magaling ang mga DDS o mas magaling ang mga Duterte sa kanila. Samantalang yung sa mga Duterte, kagaya, laban kontra droga. Di ba? Sa mga Duterte, laban kontra droga, mga kababayan, piso-piso versus dito, bulto-bulto. Yung mga nahuhuli sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, Chi? Sel Ordonez, shoutout sa iyo. Baka nag-fly na, may sariling mga private plane pa naman. Sigurado yung mga yan, anytime, pwede lumabas. Hindi din po. No, kasi pwede sila lumabas anytime, pero kailangan magpapaalam pa din po na lilipad yung kanilang yung kanilang eroplano. No, ganyan. Pero dahil wala pa naman pong kaso o wala pa naman kahit na nagsasabi na hindi kayo pwedeng lumabas, pwede pa ding lumabas ng bansa yan. Kabilang sa mga nakapagbigay na ng DNA sample, ang ina ng nawawalang sabungero na si Edgar Malaka. Nay, kayo ba nakuha na ng sample? Oo, Kailan po? Friday. Friday ng gabi. At ang kapatid ng biktimang si Michael Bautista. Nung narinig po namin na meron na pong na-recover na sako and then ang laman niya ay buto, napakasaya po namin kasi doon po natin mapapatunayan yung testigo namin hindi nagsisinungaling. Tsaka ibig sabihin niya, mga kababayan, papaliwanag ko lang, baka sabi, namatayan na nga kayo, napakasaya nyo pa. Kumbaga sila, tanggap na nila na wala yung mahal nila sa buhay, na wala yung kaanak nila. Pero nagiging masaya na lang po sila kasi at least, alam niyo naman po, kumbaga, hindi lang sa Pilipino, sa buong mundo, na gusto pa din natin maiuwi, mailagay sa maayos na huling hantungan o sa maayos na pagsisidlan o paglalagyan yung mga labi ng ating mga kaanak. Yun po, no? Yun po, mga kababayan, ang ikinagagalak po nila. Hindi sila galak dahil nawalan sila ng mahal sa buhay,
ang kinagagalak po nila, makukuha yung hustisya, at the same time, mailalagay sa magandang hantungan yung mga mahal nila sa buhay. Tuloy. Asa pa rin po kami na marami pang makita at the same time, meron po mag-positive pagdating po sa mga DNA para matuldukan na po yung kaso na to. Kapag may DNA na nag-match sa mga na-recover na buto. Major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sa Bungero. Dami, ano? Grabe. Na hawak na cases na hawak po ng CADG. It will be a welcome development po kung any of these 12 PNP personnel under restricted custody will really cooperate in the ongoing investigation po, because at the end of the day, ang objective po natin dito ay bigyan po ng hustisya ang mga biktima, pati na rin po ang kanilang mga pamilya. Yun, ano? Ako naman ho, mga kababayan, naniniwala ako na karamihan po doon sa mga kamag-anak nung biktima, di umano, natanggap na din po nila yan. Hustisya na lang po din talaga ang hinahabol. Sabi ni Ma'am Sel Ordanes, sana may makuhang positive result at mabigyan ng hustisya para rest in peace na talaga